Hello, I am Angel Villanueva And I am Kate Bynum. of BS Cream 2A. So for today's video ay gagawa tayo ng podcast at may topic tayo na 3 questions na sasagutin natin ngayon for our podcast. So first question, in your opinion, can religion and science coexist? And how might they complement each other in addressing the complex challenges of the future? So what can you say about that? So, para sa akin, naman nagko-coexist yung science at saka religion. Na even though magka-separate nga sila, lagi natin inisip na magka-contradict sila. But in a way, kasi yung science, sila yung sa mga data, practical things, process on how the world works, yung size ng sun, earth or moon, o gaano ba kabigat yung sun, o etc. etc. So, in a way, ito na rin yung way para ma-appreciate natin kung ano talaga yung mga ginawa ni God, diba? Kasi yun din naman yung tinuturo sa religion, yung to respect, appreciate, tapos praise God. Siyempre, paano natin ma-realize talaga yung pure beauty ng ginawa ni Lord kung hindi natin naiintindihan, di ba? So, doon papasok yung science and hindi naman talaga sineseparate eh. Yung tayo lang yung nag-iisip na magkahiwalay sila. Kasi nga, masyadong, in a way, kasi yung religion, sila yung sa mga purpose and meaningful. Parang, hindi sila logical, di ba? Yun yung sinasabi. In science, yung pure logic, yung mga maths, ganyan, data. Kaya, in a way, if we look at the two topics as parang separate, but para sa akin they live in harmony kasi nga sila yung nagko-connect sa people, sila yung nagtuturo sa atin na ganito yung ginawa ni God, ganito kainit yung sun, pero in a way praise God, yung how amazing God na kaya niyang gawin yon, di ba? Yes, true. Tama nga na magka-harmony sila at they can coexist. So, ito, for me, itong present world natin, yung nagpapakita na religion and science can coexist. Makikita nyo, meron mga scientists na talagang naniniwala kay God and meron talaga silang religion. With regards naman sa addressing the complex challenges of the future, titignan kasi natin yan in perspective. So, kung pagdating sa science and pagdating sa religion, magkaiba yan ng perspective na kung ano yung ina-address nilang mga issues. Kung baga sa science, yung mga challenges, pinaprovide nila ng empirical methods talaga and datas talaga and meron talaga silang scientific method, scientific research na ginagawa para like ma-address ang mga future challenges na yan. While sa religion naman is syempre more on moral and moral guidance, tapos parang nakikita natin yung sense of purpose nito na na-influence tayo hindi sa data na yan, na-influence tayo spiritually, morally, nabuboost niya yung natin, yung spiritual guidance natin. Parang siya mismo yung nag-guide sa atin, parang gina-guide niya tayo sa utak natin, like, oh, I can do this because God is with me, parang ganon. Parang isa siya sa nagiging guide natin kahit walang science. Yung parang napapatunayan natin na kaya natin dahil kay Lord, ganon. Parang, hindi dahil sa science, dahil kay Lord, parang ganon. Yun ang dalawang perspective na binibigay sa atin ng science and religion. Pangalawang question natin is, what ways can be employed to promote mutual understanding and respect among followers of different religions, especially in regions with a history of religious conflicts? So, for me, kasi nga, di ba, naka-move on na tayo doon, hindi na tayo mag-create ng war. So, it's time na maging honest na tayo sa mga belief natin, sa mga belief nila. Hindi yung, we take time na to explain kung ano yung mga, halimbawa, di ba yung sa religion ng kaklase ko, bawal silang magpantalon. Hindi naman sa amin, di bawal yon. So, bakit ko sila parang mamaliitin na ang ano naman nyo, sensitive naman ninyo. So, dapat ko rin aralin, bakit ganito yung nyo, ano ba yung history niyan? Para makapag-share na rin tayo, di ba, yung mabigyan tayo ng different perspective. Kasi pare-pares naman yun, religion din naman yun, may paniniwala din naman kayo. So, bakit kailangan pa ng disparity, di ba? So, and yung in a way na rin nun, it's like cultural exchange, di ba? Like, not only for yung mga damit-damit, but also yung paniniwala. Ito. Dagdag ko lang, yun nga, cultural exchange. Di ba,
hindi lang naman tayo, like, oo, half of our population is Christian, ganyan. Pero, may mga, for example na lang is Christmas. May mga religion na hindi nagse-celebrate ng Christmas. Pero kung itong religion na to is pinatry natin, or for example, meron tayong kaibigan na hindi nagse-celebrate ng Christmas, kahit invite ba naman natin sila sa bahay natin para either i-celebrate yung Christmas, or kahit man lang ipakita mo sa kanila kung ano yung kagandahan ng religion mo. Para either kahit hindi man lang nila yun, hindi nila sundan, or they will not follow, but at least they will respect your religion. Kumbaga, sa mga kapatid nating Islam, meron silang tinatawag na polygamy, in which nag-aasawa sila na 3 or more. Syempre sa ating mga Christian or sa ating mga Katoliko, hindi yun pwede sa atin. Dahil nga, nakasulat sa Bible natin is be faithful to our spouse. So, dapat faithful ka, loyal ka dito sa nag-iisang asawa mo. Sila, dahil nga legal sa kanila since meron silang dahilan kung bakit ayos lang sa kanila ang polygamy, although hindi natin yun ma-accept sa ating mga beliefs, hindi natin yun ma-accept sa ating mga norms, might as well irespeto natin yung choice nila. Kahit hindi natin gawin or hindi natin sundan yung mga gusto nila, we can still live in harmony. Kahit magkaiba tayo ng ginagawa, magkaiba tayo ng norms, magkaiba tayo ng culture, pwede pa rin tayong mag-exist sa mundo nang hindi kailangan ng war. So, ang pinapoint out ko lang dito is either we can have cultural exchange or iparanas natin sa ibang religion ang kagandahan ng religion natin, or if we cannot accept their religion, their norms, their culture, we can respect them. I respect you, but I will not follow, I will not do this, I will not have 2 wives, 3 wives, but you can respect them. I respect you. Maybe you have your own reason. Bakit mo ginagawa yan? Kasi ang napanood ko last time, something na, hindi ko alam kung anong title, nakalimutan ko na, pero teleserye siya. So, about siya sa Islam. So, meron siyang 3 wives. Originally, isa lang ang asawa niya. Pero, yung isang sumunod na asawa niya is na-rape. So, walang gustong mag-asawa sa kanya. Like, walang gustong tanggapin siya dahil nga for them, hindi na siya halal, hindi na siya sacred, hindi na siya pure. Ngayon, itong lalaki na to, para masalba ang dignidad nitong babae nito, pinakasalan niya. Tapos yung isa naman is nabuntis siya ng ibang tao. Syempre, kung nabuntis ka, tapos iniwan ka ng tatay, parang hindi ka na rin, mahirap ka na rin makahanap ng asawa. Ito yung pangatlong asawa ni Dennis Trillo, siya yung actor doon. So, tinanggap niya. In the end, 3 silang mag-asawa. In which meron mga meaningful na dahilan kung bakit niya tinanggap yung 3 yon. At okay lang din naman sa mga asawa na yon. Dahil, syempre, di ba, as an Islamic person or as a Muslim person, ikaw, yun talaga yung norms para sa'yo Parang nakasanayan mo na yun. So, okay lang talaga sa'yo yun. Kung hindi man okay sa mga iba, parang hayaan mo, ganyan. We can still live in harmony. So, yun lang. So, last question natin is, in an era of secularization, wherein religious participation in some places is declining, what practical ways can religious communities employ to attract and sustain their followers? So, alam niyo yun, as maging modern age tayo, as nagiging modern yung mundo, as nagiging, as in, di ba, may mga Gen Z, may mga Gen Alpha na, as nagiging modern tayo, marami na rin mga believers na tumitiwalag na rin sa mga religions nila. At sadly, tumitiwalag na rin sa kanilang mga paniniwala kay Lord. Nagsistop sila na maniwala kay Lord dahil sa mga tao na kinokondemn sila at ginagamit yung Bible para makita ang kamalian ng isang tao. Ano naman sa tingin mo yung mga practical ways para parang bumalik sa puso ng mga tao yung religion? Kasi yung pinaparating nung question 3, secularization, nung ayaw na natin isama yung religion sa ating buhay mo, sa law, sa politics. 'Di ba na kung
makakanood kayo ng mga news galing sa ibang bansa. Issue talaga nila yung LGBT, lalo na yung yung abortion. Kasi yung issue doon, parang wag mong i-push yung sinasabi mong bawal magpa-abort, hindi ko nga kaya eh. Ba't nyo ipinagbabawal? Kasi sa atin, di ba, it's yung the moment na kahit wala pa man yung baby, basta nag-meet na yung egg cell and sperm cell, meron ng buhay na sinasabi sa atin. Sa kanila, yung ayaw ng religion o yung gustong mag-secularize, hindi nila iniisip yon, yung parang katawan ko to bakit ako susunod sa religion mo, yung gano'n. So sa tingin mo, ano yung mga practical ways para bumalik yung puso nila sa religion, hindi sila mag-away ba, kumbaga? Ako, para sa akin, wag nilang ginagamit ang Bible para i-condemn ang tao. Kasi hindi ka kukuha ng information sa Bible tapos ibabato mo lang dito. For example, is yun nga LGBT, kung bakla man siya or transgender or member ng LGBTQ, kahit ano man yan, kukuha ka sa Bible ng pwede mong ipambato sa kanya para lang ma-condemn siya at para mahiya siya na eto yung sexuality niya. Actually, for me, hindi talaga tama yon, na kukuha ka sa Bible ng parang iniiba mo yung iniiba mo yung message ng Bible eh. Ang ginagawa kasi ng ibang mga religious is kukuha sila ng mga info sa Bible na i-formulate nila sa kanilang mismong kasalita, like mismong salita nila, tapos ibabato nila, kunyari, uy, sabi ng Bible, bawal daw maging bakla, mapupunta ka daw sa impyerno, mapupunta ka sa ganyan, which is hindi naman tama. Nasa Bible din na love your neighbor, and hindi ka dapat like gumagawa ng gulo, gumagawa ng away, or gumagawa ng kahit anong haka-haka na yan na, yes, sinabi ni Lord nga na about dyan sa LGBT. Pero, kilala natin si Lord, kapag mahal siya, at hindi siya nagko-condemn ng tao, and hindi siya papayag na i-judge tayo ng ganyan. Remember na, hindi ikaw ang Diyos. Wala kang karapatan mag-judge kung ano man yung sexuality nila, kung magpapa-abort man sila. Wala kang karapatan gamitin ang Bible para mag-condemn ng tao. Kasi ang Bible is our letter and love letter ni Lord and message ni Lord before we leave the earth. So, yung sa'yo naman, ano masasabi mo? Yun lang din, yung parang wag nilang gamitin yung Bible kasi in my personal opinion, sa church mismo namin, sinasabi nila na yung mga bakla mo pupunta sa impyerno, ganyan. And parang it just leaves a bad taste in your mouth. Kasi parang kung ano yung sinasabi nila, parang baliktad sa Bible. Di ba yung love your neighbor. Instead na love your neighbor, parang kinokondemn pa nila, parang I hate you, di ba ganon? Tapos yung tinuturo ng lola ko na mali nga yun kasi kailangan love the sinner and hate the sin. Yung tulungan mo silang umalis dun sa sin na yun, hindi yung parang binabato mo pa, binabaon mo pa yung sin na yun sa kanilang puso. O di lalong lalayo yung mga tao sa religion, lalo lang silang parang ma-turn off, ganon. Parang yung bakit kami sasama dyan parang kinokondemn naman. They hate us, bakit kami sasama dyan? Tapos di magkakaroon lalo ng conflict. O di lalong mawawala yung religion, lalong mawawala si God sa mundo natin kung gano'n yung mangyayari, di ba? Walang understanding, walang respect sa isa't isa. So, yun. Sana ang mga religious communities, kasi mayroong mga trending ngayon na isang church na to, na parang pinipressure nila yung mga members nila na about sa tithings. At pinipressure din nila yung mga members nila na mag-devotion, na mag-ganito, na mag-ganito. Alamin natin na yung religion natin, ito dapat yung maging comfort natin. Sabi nga, hate the sin, pero not the sinner. Kasi, imbis na tinutulungan mo yung sinner na alisin niya yung mga bad habits niya, yung mga sins niya, tinutulungan mo lang siya umalis ng religion mo. Paano mo, sabi nga dito, paano mo masusustain yung followers mo kung ikaw mismo, pinupush away mo sila gamit yung mga, gamit yung parang nakatago na parang may hidden meaning yung sinasabi mo, kagaya ng, yun nga, na, hindi makakapasok sa langit to, kasi bakla to, ganyan. Imbis na tinutulungan mo sila, or hindi mo sila ginajudge, o makakahanap pa sila ng comfort sa'yo. Kasi,
hindi lang tayo nagpapasustain ng followers dito Hindi lang tayo nagpapasustain or nag-sustain ng natin, ng followers natin. Nagpaparami tayo, naghihikayat tayo ng followers ni Jesus. Naghihikayat tayo na sana mas marami pang maniwala. Para pag dumating siya, lahat tayo kasama niya. Pero kung ganyan ang ginagawa mo, hindi ka rin naman masasama eh. Hindi ka rin naman masasama. So, yun lang. I hope you like our podcast. Meron ka pa bang gusto sabihin? Wala na, yun lang. Salamat lang sa pakikinig sa amin. So, yes, again, I'm Angel Villanueva I'm Kate Bainon. of BS Cream 2A. I hope you like our podcast. Bye!